Alam mo, Uncle Han, nakilala ko rin ang kaklase ni Nienya. Mabait at masipag na bata. Ang alam ko, nag-aaral siya ng PhD niya. Gusto siya ng kapatid at sister-in-law ko. Sabi nila sigurado maganda ang kinabukasan niya. Napaka-positibo ng tingin nila dun sa bata. Teka, sandali. Ibig mong sabihin, si Nienyen at yung kaklase niya, may relasyon sila? Opo, gano'n na nga. Hindi. Hindi ba ang apo ko ang karelasyon ni Nienyen? Naku, hindi niyo pa alam? Ang tungkol saan? Naku, handaldal ko. Baka tinago ng mga bata para hindi kayo mag-alala. Pambihira. Sabihin mo sa akin lahat. Naghiwalay na po si Nienyen at si Han. Hiwalay na sila? Ay naku, issue yun ng mga bata. Di na ako nagtanong. Sinabi lang sa akin ang hipag ko kasi baka mali masabi ko. Ay, ang daldal ko talaga. Naikuwento ko pa sa inyo. Ay, hindi. Imposible. Kakapunta lang ni Nienyen at nagkwentuhan pa kami. Kahit naghiwalay na po kasi yung dalawa, magkaibigan pa rin sila. Hindi. Sa nakita ko kay Nienyen, alam ko na gusto niya ang apo ko. Uncle Han, gusto ko lang po sabihin kay Han na kalimutan na niyang nangyari. Marami pa pong ibang mga babae, di po ba? Pwede pa silang maghanap ng bagay sa kanila. Tama po ba? Ay, pusa! Anong... Bakit gulat na gulat ka? Bakit may pusa ka? Yan yung bigay ni sister-in-law? Yan nga ba? Anong kailangan mo? Ito na yung schedule ng match. Sobrang cute naman ito. Wow, gusto ng pusang to na hinahawakan siya. Alam niyang ayaw mo sa mga tao, kaya binigyan ka niya ng pusa. Sobrang thoughtful niya. Leader, dapat mas may oras ka sa kanya. Kasi ang girls, gusto laging may kasama. Kaya namin mag-train ng kami-kami lang. Pwede mo na kaming iwan, leader. Aayusin namin. Tama na yung kalokohan mo. Akin na yung pusa ko. Ito na, leader. Lalabas na ako. Wala niyo anong gift na sister-in-law. Huh? Ano? Hindi ka masyado marinig. Talaga? Easy lang kayo. Alam niyo ba? Kung ano yung gift na sister-in-law? Ano ba yun? Ano? Sabihin mo na kasi, huwag mo na ipahula sa amin. Pusa. Pusa? Sige, pustahan tayo. Tingnan natin kung tatagal yung pusa. Pusta ko, 1 week lang. Itataya ko yung bagong-bago kong e-reader. Sobrang ganda nun. Bilos. Sandali lang. Ha? Sino po ang bumili niyan? Ano yan? Ay, order ni Han. Kaka-deliver lang. Ano po? Kay Boss Han yan? Sabi niya, para daw dun sa pusa. 1 linggo siya sa HQ. Baka wala raw mag-alaga sa pusa dito. So, seryoso nga siya. Ngạo, ngạo ngạo, ngạo ngạo ngạo. Tingin niyo. Ha? Ang cute niyan, leader. Ako ba o yung pusa? Cute na pusa. Pareho kayo. Oo, pareho kayo. Nandyan ba si Auntie Zhao? Sabihin niyo, hinahanap ko siya. Okay. Ba't nandyan pa rin kayo? Sige, leader. Auntie Zhao, 1 week akong wala. Hindi ko na nasil yung mga bintana.
Huwag kayong basta magbukas ng pinto at bintana. Tumatalon kasi yung mga pusa, hindi katulad ng mga aso. Yung food, nandyan lahat. At yung iba pang kailangan. Sige. Sandali. Ano na naman yung pinagkakaabalaan mo? Gusto mong ipakita sa akin yung all play pero walang goal, ha? Sapat na yung puro ka computer. Ngayon, may pet ka pa. Yun lang muna sa ngayon. Kung meron pa, tawagan ko na lang kayo. Ito pa, yung contact numbers ng pet shop at vet hospital nasa box. Tawagan nyo lang kung kailangan. Aba. Kinakausap kita. Bingi ka na ba? Tama. Ang lolo ko po. Pwedeng pakialagaan nyo rin. Huwag kang mag-alala. Kay Grandpa naman, ako na ang bahala. Sandali, hawakan ko muna yung pusa. Kailangan kong masanay. First time ko to. Ingat. One week ako mawawala. Walang mag-aalaga sa pusa. Pagbalik ko, kukunin ko na siya ulit. Tara. Punta tayo kay Nyenyen. Ngayon na? Ngayon na. Wala siya doon. Nasa campus siya. Nasa bahay siya ngayon linggo. Yun nangyari sa inyo. Alam ko na. Ano naman yung nalaman niyo? Ikaw talaga. Hindi ka ba nahihiya sa ginawa mo? Nagpaiyak ka ng dalaga. Oh, siya. Bahala ka na nga, ha? Dapat sa'yo tumandang mag-isa. Huwag kang manakit ng iba. Ano? Tayo na. Gusto mo ba akong galitin? Sabi niyo dapat tumanda akong mag-isa. Bakit ako sasama? Maliban sinabi ko, ha? Sa ugali mong yan, sino makakatagal? Wala kang totoong kaibigan. Girlfriend pa kaya magkaroon ka? Natatawa ka? Oo, tama nga kayo, Lolo. Dapat lang sa aking mag-isa. Ay, tayo na nga. Tayo na. Ay, may usapan kami ng mama niya. Alas 8 ng gabi. Ayos lang na hindi ka pumasok, pero hatid mo ko ron. Tayo na! Huwag ka magmadali. Mag-usap muna tayo. Pero ang hiling ko lang, pwedeng huwag tayong mag-away. Pagod na ako sa ilang taon ng paninermon sa'yo. Ay. Pwede bang bawasan mo na yung alalahanin ko, Apo? Pag nag-asawa na ang stepmom mo, ang matitira na lang sa Han, ako na lang at saka ikaw. Ayoko makipagtalo sa inyo. Tuwing sinasermonan niyo ako, nakikinig lang ako. Si Tongyen, napakabait na bata. Buksan mo ang mga mata mo. Ma-admit ng mama mo bukas. Ay, salamat talaga. Hintayin na lang natin kung kailan siya ooperahan. Salamat. Thank you, Uncle. Wala yun. Base sa kondisyon ng mama mo, mas mabuting maoperahan siya kaagad. Sa kondisyon ng pasyente kami nagbabase. Lalo na major operation to. Lagi mong samahan ng mama mo at aalagaan mo siya. Sa mga susunod na araw, ang inaalala ko lang, kung aalagaan mo siya, yung pag-aaral mo, hindi ba maapektuhan? Successive Master PhD program po yung sa akin. Kung madelay man po ako, hahabol na lang po ako. Mabuti naman kung ganun. Huwag kayong mag-alala. Siya, sige. Uncle Han! Ay, buti naman at nahabol ko rin kayo bago kayo pumasok sa bahay ko. Gabi ka na yata umuwi, ah. May tinapos lang. Pasok na ho tayo. Bumati ka. Hello, Auntie. Tayo na ho. Uncle Han, tuloy ho. Tong! Tong! Oh, Si Uncle Han! Oh, dito siya. Tong! Uncle Han, tuloy.
Sige ho, pasok. Sige. Yung bag nyo. Siyang yan. Pwede ka bang makausap? Nyen-nyen. Grandpa Han! Bakit po nandito kayo? Dadalawin ka. Halik kayo. Upo kayo. Sige. Ingat po. Ano yan? Naglalaro ka ba? Hindi po, may pinoprogram ako. Ang bait mo talagang bata. Hello po. Oo. Sino siya? Si Joey po. Senior ni Nyen sa university. Nung junior pa lang po siya, natanggap na siya sa PhD program. Matalino ho yung bata. Grandpa Han. Kumusta? Siya naman si... Mama niya ho. Kamusta? Maupo kayo, ha? Bisita tayong lahat. Tumayo pa kayo. Upo na kayo. Tsaka para kay Grandpa. Okay. Nyen-nyen. Anong pangalan mo? Grandpa, ako po si Jungwei. Magka-course po kami. Senior niya po ako. Nagma-master po ako ngayon. Last year, nirepresent namin yung university sa ACM. International po yun. Runner-ups kami. Magaling. Madalas ka rito? Mabuti po kami magkaibigan. Madalas, kumakain po kami magkasama. Minsan, sabay kaming umuwi. Bakit nandito ka ngayon? Si Mama, may sakit po siya. Kaya, nagpapatulong po kami kay Uncle Tong. Salamat kay Mr. Tong. Sa susunod, mag-isa ka na lang. Hindi mo siya kailangan samahan, ha? Sige po. Tama. May edad na ho ang mama niya. Tsaka mabait kasi siyang anak. Nasaan na si Nyen-nyen? Titignan ko lang ho. Parang ang tagal niya. Yan! Grandpa, kain kayong prutas. Hindi. Ayoko. Ayoko ng prutas. Grandpa, wag niyo na po ako ituring na iba. Hindi naman tayo close, di ba? Ngayon pa lang naman tayo nagkita, di ba? Opo. Alam mo, bilang isang ina, natural na ang gusto ko makahanap ang anak ko ng boyfriend. Nakarapat dapat. At syempre, yung bagay rin sa edad ni Nyen. Nang sa ganon ay mas magkakaintindihan kayo, tama? Hindi ako yung tipo ng taong nabubuhay sa nakaraan. Ikaw ba, Han? Sana maintindihan mo ang damdamin at posisyon ko. Kahit sinong may alam ng mga pinagdaanan mo mula pagkabata mo, hindi mapapalagay na ibigay ang anak nila sa'yo, di ba? Auntie, hindi ko made-defend ang mga pinagdaanan ko. Kasalanan ko yun. Isa pa, ang laki ng tanda mo kay Nyen. Kayong dalawa ba, pareho kayo ng lengguwahe? Naiintindihan mo ba yung neural network na pinag-aaralan ni Nyen? Alam mo ba yon, ha? Hindi ko naiintindihan yung major niya. Pero nakwento niya na ho yun. Lahat ng ginagawa niya, nare-respeto ko. Yung trabaho mo. Alin ho? Yun ho bang club ko? Oo. Iba ang mundo ko, kaya hindi ko pwedeng i-criticize yon. Ang pwede ko lang masabi tungkol doon, hindi ko gusto yon. Ano, disappointed ka? Hindi ho. Sanay na ako. Never kong in-expect na maiintindihan yun ng iba. Kahit ho kailan, hindi ko i-expect yun. Itong masasabi ko, napaka-inosente pa ni Nyenye. Wala pa siyang karanasan sa pakikipagrelasyon. Pero ikaw, iba ka. Napakatagal mo nang nagtatrabaho. At pansin ko, may sarili kang style sa pakikitungo sa iba. Dederechohin na kita. Hindi ko gusto ang style mo. Akala mo ba hindi ko nakita paano mo tratuhin si Nyenye nung nag-dinner tayong sama-sama, ha?
siya. Ayoko namang pagalitan ka rito. Nag-break na kayong dalawa? Nangyari yon bago ang birthday ni Nyenyen, di ba? Grabe ang iyak ni Nyenyen. Ngayong nag-break na rin lang kayo, ayoko nang kontakin mo pa si Nyenyen mula ngayon at samantalahin mo ang pagiging pusong mamon niya. Ako ang mama niya, kilalang kilala ko siya. Kailangang ikaw mismong pumutol ng lahat, naintindihan mo? Yung mga sinabi niyo, naiintindihan ko. Sadyang prangka lang talaga ako. Kung may mali akong nasabi, sana unawain mo na lang minsan ibang pananaw naming matatanda. At saka, alang-alang din sana sa matatanda. Huwag mo nang guluhin pa si Nyenyen, malinaw ba? Oo. Pangako. Dahil nangako ka sa akin, panatag na ako. Papasok ka pa ba? Hindi na ho. Mag-iikot-ikot lang ho ako. Mamaya ho, kapag paalis na ang lolo ko, pakitawagan na lang po ako. Papasok na ako. Siyang yan. Pwede ba kitang pagkatiwalaan? Auntie. Mukha ba talaga akong hindi mapagkakatiwalaan? Uulitin ko ho. Pangako yun. Hindi ko naguguluhin ang anak nyo. Hindi ko na siya lalapitan. Sisiguruhin ko ho na mawawala lahat ng nararamdaman niya sa akin. Napaka-inosente pa ni Nyenyen. Wala pa siyang karanasan sa pakikipagrelasyon. Pero ikaw, iba ka. Napakatagal mo nang nagtatrabaho. Dederechohin na kita. Hindi ko gusto ang style mo. Akala mo ba hindi ko nakita paano mo tratuhin si Nyenyen nung nag-dinner tayong sama-sama, ha? Hindi ka ba nahihiya sa ginawa mo? Nagpaiyak ka ng dalaga. Bahala ka na nga, ha? Dapat sa'yo tumandang mag-isa. Grandpahan, tikman niyo po. Early grey tea po. Kabibili ko lang nito. Alam mong napakasarap nito kaya binilan mo mga magulang mo, tama ba? Hindi naman po sa ganon. Hilig po kasi yan ni Mama kaya lagi ko siyang binibilhan. Ako rin. Mahilig ako sa tsaa. Bilan mo rin ako, ha? Sige po. Ano pong gusto niyan tsaa? Bibilhan ko po kayo. Talaga? Opo. Uncle Han. Si Hansyang yan. Si Hansyang yan? Nandito po? Oo. Nyenyen, kausap ko si Grandpa Han, huwag kang sumabay. Sabi ho ni Siyang yan, hindi na siya papasok. Sa labas na lang daw siya. Siguro hindi siya interesado sa usapan natin. Oh, saan ka pupunta? Pupuntahan ko po siya. Hindi magandang sa labas naghihintay ang bisita. Pupuntahan ko lang po siya. The number you've dialed is not available. Please try again later.
Ayos, kailan ka pa rito? Halos 10 taon na, sir. May tatanong ako sa'yo. 10 taon ka na ring bartender dito. Ayaw mo bang umalis sa lugar na to? Magpakalayo-layo ka, gumawa ka ng sarili mong landas, gumawa ka ng mas... Nang masigit pa rito? Oh, Marami ring inaaral ang bartender. Tikman mo to, sir. ano yan? Bisin liquor. Liquor at tea? Blend ng tea at liquor. Masarap, sir. Para sa akin, masarap. Parang pangarap sa buhay. May kanya-kanya tayong gusto. Pinakamahalaga, komportable tayo. Kung ganon, cheers. Hello, sino to? Hello. Si Han Shang yan to. Nagpalit ka na ng number? Hindi. Akin din to. Aba, ayos ka. Ang galing mo dyan, ha? Nasaan ka? Sa Shintiandi. Okay. Pupuntahan kita ngayon. Sige, send ko sa'yo kung saan. Nandito ka na. Ano? Umiinom ka? Minsan lang naman eh. Nakapasok tayo agad sa next round. Kaya may half day tayo. Sa mga professional player, hindi maganda yung alcohol. Okay lang yan paminsan-minsan. Ilang buwan na ako sa Shanghai. Ngayon lang to. Tanda mo pa nung nandun tayo? Wala pa tayong pera nun. Tapos nalaman ni Ochang na may ladies night. Basta may kasamang babae, libre na entrance. Kaya sinama tayong lahat ni Ai Ching. Pagdating natin, nung nakita tayo ng boss. Tanda mo yun? Oo. Nakakamiss. Oo. Oh, inom ka na. Sumweldo ako. Libre ko na yan. Oh, Nagdadrive ako. saan ka nag-park? Sa kaibigan ko. Malapit lang. Ano bang problema? May nangyari ba? Hindi ko alam paano ko titingnan sarili ko. Kala ko pag tapos na, tapos na. Pero naaalala pa rin pala lahat ng mga mali. May nagawa ka na bang mali noon na sobra mong pinagsisisihan? Nangupit ako sa tindahan ni Mama pang internet cafe. Pwede na ba yun? Hindi ka pinalo? Hindi. Alam mo naman na love ako ni Mama eh. Hindi niya lang ako love. Spoiled ako sa kanya. Hanggang ngayon wala akong girlfriend. Hindi lang yun. Wala rin akong trabaho. Pero sabi niya okay lang yun. Ang mahalaga raw, buhay ako at walang sakit. May isa akong pinagsisisihan. Yung pagre-retire. Nasa peak ako ng performance ko nun. Lakas, skills, maling-mali eh. Impulsive ako nun. Ngayon, wala na lahat. Xiaomi. Sa sinasabi mong yan, para mong sinasaksak ang puso ko. Alam mo ba yan? Sa'yo ko lang pwedeng sabihin yun. Ikaw lang makakaintindi sa akin eh.
Hansang yan. Alam mo bang yun din ang pinakamali mo? Isipin mo nga ang kinilos mo nun. Retirement? Ikaw ang pinakamagaling sa lahat, tapos nag-retire ka? Isipin mo nga yun. Alam mo ba kung gaano karaming tao ang sumuporta sa'yo nung wala ka pang pangalan? Hanggang sa tawagin ka ng lahat na Gadgan. Hindi mo ba alam kung gaano karaming tao ang nasaktan mo, Hansang yan? Alam ko. Tayo nun. Ang nasa isip natin nun, kulang mag-retire, di ba? Tapos nung nag-retire tayo habang nasa peak, legend tayo nun. Pero ang totoo, hindi cool yun. Para yung suicide. Alam mo, minsan, iniisip ko kung bakit ako bumalik sa Shanghai. Tama bang desisyon kong to? Tama na nga yung pagsisising yan. Gusto ko lang sabihin sa'yo na may mga bagay na hindi mo pwedeng pagpilitan. Ako, hindi na talaga bagay sa akin na maglaro pa ngayon. Oh, yan. Bakit nasa labas ka? May hinihintay lang. Malamig. Sa loob ka na maghintay. Sige. Bye-bye, ate. Bye-bye. Yan. Ma, sabi niyo nandito si Hansyang yan. Nandito siya kanina. Yan. Marami tayong bisita sa bahay. Hindi tamang paghintayin mo sila, ha? Oh, Han. Ba't nandito ka? Chami, ikaw talaga hindi mo sinabi sa akin, ha? Tara, inom tayo, inom. Oo. Boss, baso pa nga. Yes, sir. Ano to? Ayaw mong nandito ako, Han? Sumagot nga kayo. Problema sa girlfriend. Kailan mo pa yung pinaproblema? Ikaw, sobrang gwapo na, pinoproblema pa yun. Ano ka ba naman? Kayo na dyan. Sige, alis na ako. Aalis ka na? Kararating ko lang, ha? Nasa labas yung bata, hindi ako mapalagay. Kailan ka pa nagkaanak? Uy, kaninong anak yun? Siya tanungin mo. Tara, bottoms up. Shaolin. Grandpa. Alam mo, yung bisita niyong binata, mukhang mabait na bata, ha? Oo, mabait siya. Tsaka, kaya niyang alagaan si Nyenyen. Talaga? Sobrang bata pa niya. Hindi pa siya mature. Paano siya mag-aalaga ng iba? Nakita kong kinausap mo yung apo ko kanina. Bakit ginalit ka ba niya? Hindi ho. Alam mo, ang apo ko hindi siya marunong manuyo o kumuha ng loob ng mga matanda. Pero mabuti ang kalooban niya. Uncle, alam niyo po kasi, si Shang yan, apo niyo ho. Hindi ho magandang mag-comment ako sa kanya. Tama. Nito lang, pinag-aralan ko yung online competition niya. Nako, alam mo ba, napakahirap. Hindi lahat magagawa yun. Gusto ko sanang bigyan mo siya ng chance ulit na makilala pa ng higit. Gustong gusto ko si Nyenyen. Naniniwala akong maaalagaan niya si Nyenyen. Uncle Han, huwag niyo na akong pahirapan. Tingin ko ho, paubayan na lang natin sa mga bata. Huwag na tayong makialam. Ha, Uncle?
Sige ho, inumin nyo na yung tsaa. Ah, Hi! Bakit ka nagtago sa likod? Delikado yun. Bakit mo ko iniiwasan? Nandoon sila sa loob. Hindi ka ba papasok? May nangyari ba dun sa club mo kanina? May naging problema ba? Tama na nga yan. Galit ka ba dahil kay Jungwei at sa mama niya? Sinong Jongwei? Siya yung lalaking na-meet mo na nagpunta ka sa university. Wala lang naman pala. Bakit ko maalala? Nakalimutan ko na siya. Kahit nakalimutan mo na, gusto ko pa rin magpaliwanag sa'yo. Single mama ni Jungwei at may sakit siya. Pero wala silang pera. Kaya ang sabi ni Papa, titignan niya siya. Kaya dinala niya sa Shanghai ang mama niya. Nasa bahay sila kasi puno pa yung ospital kaya hindi pa ma-admit yung mama niya. Pero may bakante na bukas, hindi na sila babalik pag alis nila. Ayun na yun. Naintindihan mo ba? Kumusta na nga pala yung pusa? Mabait ba? Muntik na akong kagatin. Kailangan ko magpa-vaccine pag ganun. Hindi ba ang hassle nun? Oh, sorry. O sige, akin na. Ako na lang mag-aalaga. Pinamigay ko na. Ha? Kanina mo binigay? Binigay ko kay Auntie Jao. Binigay mo kay Aunt Chow? Bakit mo yun ginawa? Dahil ayoko. Nakakainis yung assertive. Malinaw? Pero nung binigay ko yung pusa sa'yo, wala ka namang sinabi. Tsaka may buhay pa rin yun. Binigay ko yun sa'yo pero binigay mo sa iba. Paano kung hindi siya alagaang mabuti? Pwede bang bawiin mo? Ako na lang mag-aalaga. Bigay mo sa akin. Umuwi ka na. Anong gusto mo? Kung gusto mo, pwede akong gumawa ng game program. Peace offering ko sa'yo. Gusto ko mapag-isa. Wala ako sa mood. Ayoko makipag-usap. Pumasok ka na. Sige. Hindi na kita kukulitin.
O bakit? Bakit mukhang malungkot ka? Kanina, sa labas, kinausap ko si Xiangyan. Sabi ko na. Ay, alam mo, ilang taon na ako ngayong teacher. Wala pa akong pinagsabihan ng masakit. Kahit na sino. Kindergarten's director ka. Mga bata kaharap ko araw-araw. Kanino ka magsasalita ng masakit? Pero kasi naman, kahit saang anggulo ko tingnan si Xiangyan, pakiramdam ko talaga, hindi siya bagay kay Nienyen. Tingnan mo, kung titingnan sa education, o kaya sa edad, pati na rin yung nakaraan niya, at saka yung ugali niya. Hindi ko makitang babagay siya sa anak natin. Sobrang hindi talaga. Ay. Oh. Bakit? Hindi ka ba sang-ayon? Hindi. Ba't hindi ako sasang-ayon? Tayo pa. Lagi tayong pareho ng opinyon sa bagay na to. Pareho tayo ng posisyon dito. Ayaw natin siya. Kaso lang pakiramdam ko, medyo harsh yung sinabi ko sa kanya. Parang ang sama ko. Baka Ay, hindi niya bakit matanggap. hindi? Ano ka ba? 30 years old na siya. Hindi na kayang masakit na salita. Anong klaseng mental strength meron siya? Relax ka lang, okay? Masyado ka naman kung mag-isip dyan. Huwag mo nang isipin yan, ha? Pahinga ka na. Uy. Ano pa bang ginagawa mo rito? Hindi ka naman nagsasalita. Sandali. Saan ka pupunta? Baka hindi kayo makatulog ng mabuti. Kaya ginawan ko kayo ng tsa. Hindi tulad ng kay Nyenyen. Alam mo, dapat tinulong kita sa bahay. Hindi ka dapat na-expose sa computer na maaga para nag-aral ka. Hindi ka man lang nagmana sa papa mo. Gusto nyo yan? Hindi. Ikaw talaga? Ano ba? Ginugulo mo ako eh. Anong sinasabi ko? Si Papa. Oo, yan. Alam mo ba, napakagaling ng papa mo. Tingin mo, may mga magulang ba na magugustuhan ang isang lalaking walang trabaho at puro kalokohan? Beijing o Shaoqing? Yung Beijing. Kanina, kinausap ko ang mama ni Nyenyen. Kahit hindi niya ako diniretso, kita ko na ayaw niya sa'yo. Oh, iba na yan. Oh, bye! Bumalik ka. Gabi na. Bakit bumalik ka pa? Halika, samahan mo akong manood. Kita mo, masunurin to si Bai. Gusto niya ng Beijing Opera. Samahan mo si Grandpa, ha? Sabi mo may appendicitis ka at dalhin kita sa ospital. Anong sinasabi mo? Lakasan mo nga. Sabi mo may appendicitis ka at dalhin kita sa ospital. Naniwala ka naman sa akin. Alam mo, gustong gusto ka ni Grandpa. Samahan mo siya, alis na ako. Kahit kailan ka talaga. Puro kalokohan ang alam mo. Hayaan mo na siya. Anong gusto mong panoorin, ha? Yan na po ang Beijing Opera. Gusto mo yan? Opo, Grandpa. Ang cute niya naman ah. Bakit ayaw niya sa kanya?